Happy Healthy Saturday morning! Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama para pag-usapan ng ating kalusugan. At umpisahan na po natin ang ating kwentuhan tungkol dito sa sinasabing sakit sa balat na nag-umpisa lamang sa pangangati. Pero hindi lamang ho isang buong pamilya ang nadali nito. Kung hindi, halos 20 mga magkakaanak ang nagkahawa-hawa. At alam nyo ba, ang pagti-TikTok hindi na lamang ho para sa mga bagets, kundi marami na rin ngayon ang mga nagti-TikTok ng mga senior citizens. Kaya naman alamin po natin kung ano nga ba ang sikreto nila sa pagiging healthy sa kanila hong edad. At eto, posible nga kaya na sa matinding pagkusot ng mata, maaring lumuwa ang mata ni Erica? Pero bago po natin pag-usapan ang lahat ng yan, eto muna. Naku, yaman lamang din naman at kayo ho ay nagbe-breakfast dyan. Pag-usapan natin ang pagkain. Ang mga sardinas recipes na ibabahagi po namin sa inyo this morning ay less than 100 pesos. Kaya kung ano-ano mga yan, eto't panoorin po natin. Kapag tagipit, sa sardinas ka rin ba kumakapit? Ilang dekada na rin itong paboritong ihain ng 84 years old na si Nanay Erlinda. Lalo na tuwing petsa de peligro. Pagka yung mga wala kang makuhang ulam, o di meron sa cabinet, yun ang kukunin mo at yun na iluluto mo. At pinakamadali kasi hindi ka natatakbo sa supermarket, hindi ka napupunta sa palengke. Pero hindi lang basta ginisa. Specialty na ni Nanay Erlinda ang sardinas de gulay. Pero teka, mukhang may hahamon kay Lola para gawing siomay ang delata. Manda ka na, nanay. Ito na. Ako, kakalabanin. Huwag ka sumagot, nay! Hello, good morning, Chupa! Ang humahamon, walang iba kundi ang younger version ni Nanay Erlinda. Ang kanyang panganay na apo na si Charlotte. Grabe yung natututunan ko sa kanya pag nakikipagkwentuhan ako sa kanya. While cooking kasi is the best bonding for the lola kasi syempre may naaalala siya, yung mga memories niya nung kabataan siya na isi-share niya sa atin, sa mga millennial katulad ko. Hello, nanay! At ang love for cooking na ipasa na raw ni Lola Erlinda sa kanyang apo. So, nanay, magkakaroon po ba ako ng forever pag kumain ako ng adobong pusit mo? Kaya naman, ang bida ngayon sa hapagkainan ng maglola, sardinas recipes na hindi lalagpas sa 100 pesos ang budget. Good morning mga kapuso! Alam niyo ba itong lola ko? Kasing fresh at kasing ganda ko siya nung kabataan niya, di ba, Nay? Oo, kaya nga namuhaan sa akin ang lolo mo eh. Kaya eto, walang ginawa, kami sumunod ng sumunod. Wow. Grabe, haba naman ang hair ni nanay. Maabot hanggang EDSA. So, Nay, totoo ba yun? A way to a man's heart is through his stomach? Oo, kaya nga namuhaling si tatay mo sa akin eh. Hindi ko tuloy napilitan at sinagot ko na. Wow! Pero ngayon, 2022, hahamunin kita sa isang cook-off challenge. Oh, sige, yun lang pala eh. Para makapag-asawa ka na, hindi mo ako lagi na lang kinukulit. Pamain na lang kita. Sardinas na walang kupas, aba, pagbibidahan po yan ng ating maglola na sina Lola Erlinda at Charlotte. Less than 100 pesos sardinas recipes. Let's start the cook-off. To show my love for you, ang aking gagawin ay siomay na sardinas. No more tang gulay dahil sa sardinas di gulay. Para sa sardinas de gulay, ihanda ang mga sangkap gaya ng sardinas, sibuyas, bawang, pechay, carrot, mantika, asin at paminta. Isa natin, lagyan natin ng mantika at susunod natin ang bawang. Malakas na po yung masusunog yan, Nay. Siguradong masarap ba yan? Eh, siyempre, Saka nakakita ng cook-off na yun. Magkalaban nga tayo, tapos tutulungan kita. sibuyas. Sobrang bango niya, guys. Super naaamoy ko na yung aroma ng bawang at sibuyas. Na pag ginisa, di ba alam yun, favorite niyo yun. Sobrang bango din talaga. Oh, So, ano naman tama. next mo dyan, Nay? Ilalagay natin yung sardinas. Grabe talaga dito, guys. Tutulungan ko siya. Yung dapat kalaban ko nga eh. Ano to? Alay na. Friendly competition. Alay na. Kung gusto mo may
sabaw, lagyan mo ng tubig. Ilagay ang carrot sa ginisang sardinas at hayaan itong maluto. Oo, hindi yung carrots na kahit matigas pa. Siyempre, kasi kinakain din naman natin yan. Oo nga pala, no, kapag kumakain tayo ng salad, no? Pero paano pag yung mga pustiso na siyempre, Ayun. may edad na, katulad mo. Gusto mo ba matigas ang carrots na? Kung makakagat mo, di ka kung hindi naman, di may palambutin mo pa. Maaari ding lagyan ng tubig paunti-unti. So, tinatawag na lahatin natin kasi kalaban kasi. Para hindi maging masarap yung luto niya. Ayan mga kapuso, petchay naman tayo susunod. So, Ito na yung paminta natin. eto. Bigyan natin ng paminta. Yung kasing lahat po, hindi naman. Konti lang. Kunti lang kasi timplado na yun. Ito na ang ating lutong sardinas de gulay. Ang sardinas, wag po nating iismulin dahil mayaman ito sa omega-3, protein, calcium, and iron. Kaya naman, hindi ba masarap na, masustansya pa. Kung kayo ay allergic sa milk or kaya sa dairy, ito ay napakagandang alternative para pagkuhanan ng calcium. Ito din ay mayaman sa mga vitamins tulad ng vitamin D at vitamin B12. Vitamin D ay ito ay importante para sa ating bone health. Ang vitamin B12 ay importante para sa ating metabolism at immune system. Ito din ay mayaman sa protina para sa ating muscle building and muscle recovery. Ngunit, ang canned sardines ay napakataas sa sodium, so medyo mag-iingat tayo lalo na kung may sakit na tayo sa bato. Ang sikreto raw sa sardinas, lahukan lamang ng iba pang mga gulay. It's not about dun sa pag-remove ng ingredient or ng pagkain. It's about adding dun sa ating pagkain para mas maging balanced at nutritious siya. So kung dadagdagan natin siya ng gulay tulad ng pechay, So, show my love for you, ang aking gagawin ay siomai na sardinas. Para sa sardinas siomai, ihanda ang mga sumusunod. Sardinas, carrot, sibuyas, itlog, wonton wrapper, mantika, asin at paminta. Nagpainit na rin ako ng steamer namin. So, para ilalagay lang natin yung siomai, pagka-drain ng sardinas, minash ko lang siya para talagang durog na durog. Ilalagay natin siya dito. Next naman natin is yung sibuyas. Lagyan natin lahat para mas malasa, mas masarap. Carrots! Carrots, pampalinaw ng mata. Para makita na natin si Mr. Right. Oh my God! Next naman natin, dahon ng sibuyas. Ilagay na natin siya lahat para malasa. Lagyan ng itlog para madaling ihulma ang mixture. Timplahan ng asin at paminta. Kumuha ko ng teaspoon. Ito yung magsisilbing sukat natin sa ating siomai. Ilagay ang siomai sa steamer ng 15 minutes hanggang sa maluto ito ng tuluyan. Ito na po ang aking siomai de sardinas. Pero teka, pasok nga ba ang sardinas de gulay at sardinas siomai sa ating 100 peso challenge? Isang sardinas, pwedeng pula o pwedeng verde. Sibuyas, 5 pesos. Bawang, 10 pesos. Pechay, 20 pesos. Carrots, 20 pesos. At ang mantika ay 5 piso. Meron tayong carrots, 20 pesos kada piraso. Sibuyas, 5 piso. Itlog, 7 pesos. Wonton wrapper, 20 pesos. Mantika, 5 piso. Asin at paminta, 5 piso. Mga kapuso, not bad. Makakapagluto na tayo ng maraming siomai. Dahil parehong pasok sa 100 peso challenge ang sardinas recipes na ito, idaan natin sa tikiman ang hatol. Masarap kapag spicy. Sarap. Tama lang yung timpla niya. Sarap pa, may sardinas siya. Pareha siyang masarap pero dapat mamili ako ng isa. Ang nanalo sa 100 peso sardinas challenge na ito ay si Nanay Erlinda.
Mga kapuso, kahit naghihigpit ng sinturon, dapat lagi pa rin isaalang-alang ang nutrisyon. Gaya ng sardinas, piliin ang mura na, masarap pa, at higit sa lahat, siguradong masustansya. Welcome back sa Pinoy MD. Ngayon naman makakasama na po natin ang ating internist at ang ating wellness expert. Walang iba kundi ang ating doktor ng bayan na si Doc Oyi Balburias. Good morning, Doc Oyi. Good morning, Connie. Ang una nating katanungan mula po kay Nelson De Leon. Ang kanyang tanong, kapag may asthma ka ba noong bata, Doc, ibig sabihin ba may asthma ka na hanggang sa iyong pagtanda? No, ang asthma ay maaari itong makontrol. No? So, in fact, kung mababalik natin yung kapasidad ng ating immune system na ma-regulate at magkaroon ng tolerance, ito ay maaaring mawala. No? So, ma-reverse natin ang asthma. Ngunit kailangan nating i-determine kung ano yung mga triggers o ano nagkukos kung bakit nagkakaroon ng exacerbation nito. Ito naman ang katanungan ni Salve Rangasa Madlang Bayan. Ang tanong niya, ano ang ibig sabihin kapag lumabas sa laboratory result na mataas ang iyong creatinine? Ang mataas na creatinine ay indikasyon na ang ating bato o ang kidneys ay nababawasan na ang kapasidad nito para gawin yung trabaho niya sa pagtatanggal ng mga basura. Yung creatinine kasi, ito ay basura na dapat natatanggal sa ating dugo. Kung ito ay naiipon, ibig sabihin, ang kapasidad ng iyong kidney o ng bato ay nababawasan na. Okay, eto mula kay Sheena Reyes Pinlac. Bakit kaya palagi daw nagkakapasa, Doc, yung anak niya nang wala namang dahilan? Well, kung kulang siya, yan maaaring dulot niyan ay tinatawag nating nutritional anemia. So kung madali kasing mamatay yung mga tinatawag nating red blood cells dahil sa kakulangan nito ng mga sangkap upang ito ay mag-mature. So madali itong namamatay kung kaya't yung kanilang pulang component ay naiipon doon sa ating balat kaya nagkakapasa. So kailangan i-check ang tinatawag na mga bleeding parameters ng iyong anak para malaman kung mataas ba o normal ba yung kanyang bleeding time, yung kanyang clotting time, o yung iba-iba pang parameters na nagdudulot parang ating dugo ay hindi masyadong malabnaw o hindi masyadong tayo madaling duguin. Well, narinig na natin at magpapasalamat na tayo kay Doc Oyi para sa mga kasagutan na yan na gumabay po sa atin. And thank you rin po sa lahat ng mga nagpadala ng tanong. Magbabalik pa rin po ang Pinoy MD. Sinong nagsabi na ang TikTok para lang sa mga bagets? Meet Lola Teresita, ang 73-year-old TikToker na mayroong mahigit 500,000 followers at 5.5 million likes. Aba Lola, daig mo pa ako ha? Kasi nga po, nagkaroon ng pandemic. Ayoko pong maglalabas dun sa kalsada. Ngayon, naisipan ko po sa bahay na sumayaw-sayaw. So medyo nakita ko na ayos yung video ko, ipinost ko po. Hanggang doon sa naka-10 videos ako, nag-viral yung osi-osi ko. Magaling daw si Lola, dahil ko pa daw sila. Tapos peso, cute daw ako. Sabi ko, chika lang yun. Sino ba naman ang hindi mabibilib sa energy ni Lola Teresita? Nasa kanyang edad, talaga namang malakas pa. Mapapasana all na lamang daw ang mga kagaya niyang senior citizen na rin. Kung tutuusin, lagpas na si Lola Teresita sa average life expectancy ng mga Pinoy. So sa ibang bansa, mas patataas pa, lalo na sa mga bansang Europa, 80 anyos, or 75, 77. Tayo sa Pilipinas, alam ko ay 71 years old ang life expectancy, both ng average both ng lalaki at babae, pero alam ko mas mababa sa lalaki.
kaysa sa babae. Mga kapuso, usapin naman po tayo ng life expectancy. Alam nyo ba na kapag pinag-usapan po yan, ang nangungunang bansa ay ang bansang Japan? Sa katunayan, ang kanila pong mga kalalakihan doon umaabot ng 81 years old, habang ang kanilang mga kababaihan nasa 87 years old naman. Isa daw sa kanilang sekreto ay ang hindi nila pagkahilig sa pagkain ng mga matatabang pagkain. At syempre, in moderation, o hindi ho sila kumakain ng bande-bandehado. Syempre pa, mahilig din daw sila doon maglakad at magbisikleta. At nakakatulong din po ang malinis at maaliwalas nilang environment. Kapag nagkakaedad ang isang tao, natural na humihina ang kanyang immune system. Ito ang dahilan kung bakit nagiging mas prone na sila sa iba't ibang sakit. Hindi ba't noong kasagsagan ng pandemya, sila yung mga pinagbawalan talaga na lumabas dahil mas mabilis silang mahawa? Pagtanda natin, yung mga iba't ibang substrates na kailangan ng ating katawan, yung ability ng ating katawan upang i-repair ito, ay umuunti-unti na. No? So bumababa na ang level ng tinatawag natin, for example, ng stem cell. No? At tumihina na yung ating immune system kasi even yung ating pag-produce ng mga digestive enzymes para tunawin natin ang ating mga protina na siyang panggagalingan ng mga sources para lumakas ang ating immune system, ito ay humihina na lahat. Pero may magagawa naman daw ang mga kababayan nating senior citizen para palakasin ang kanilang resistensya. At ang pinaka-basic nga raw, ang kumain ng mga masusustansya. Ito nga raw ang sikreto ni Lola Teresita, ang araw-araw na pagkain ng gulay. Gayon din ang kanyang ina na 93 years old na ngayon at malakas pa rin kagaya niya. It's no secret na ang mga gulay rich in vitamins and minerals na nakapagpapalakas ng ating immune system. Particular na ang green leafy vegetables. Mayaman kasi ang mga ito sa vitamin K na mabisang pangontra sa blood clot at nakapagpapatibay din ng buto. Isa rin kasi ito sa madalas na kalaban ng mga nagkakaedad, kaya kadalasan prone sila sa injury at aksidente. Open up the chest muscles. At dahil nga nagde-decline ang strength and flexibility natin kasabay ng pagtanda, makakatulong daw itong low-impact exercises na itinuturo ni Dr. June Reyes sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel. 2. It's Dr. June Reyes, your New York-based physical therapist. Again. Si Doc June ay isang physical therapist na based sa New York, USA. Aging is a risk factor. Yung advanced age, risk factor yan sa major conditions, no? Yung like mga diabetes, decreased immune system, osteoporosis, heart condition. Lalo na yung pagka may diabetes as we get older, yung visual loss, nanghihina ang ating mga paningin at ang ating mga nerves sa ating mga paa. So talagang high risk ng falling, yung pagtumba. So lalo na ang pagtumba, lalo na pagka na-fracture yung hip at matumba, increase talaga ang premature dying. So we're gonna do 5 more. Ang mga exercise na ito, simple lang kung pagmamasdan. Pero malaking tulong na raw sa matatanda, lalo na kung gagawin on a regular basis. Nire-recommend ko sa mga seniors, lalo na sa ating mga lolo at lola, na mag-exercise ng 30 to 45 minutes na exercise. So, i-recommend ko na walking, a simple walking for like what I said, 30 minutes. And then swimming, dancing is a good exercise, aerobic exercises. Yung ginawa ko na best daily exercise for the seniors, gawin lang siya 2 times. It's really effective kasi nandoon yung active range of motion, mag-i-improve ang endurance mo, at yung balance nandoon din. Speaking of exercise, kita nyo naman itong si Lolo Trinidad. At 63 years of age, very active pa rin sa paglalaro ng basketball. Pero teka Lo, parang hindi tayo makashoot ha? Di, sa mga hospital. Pag nakapikita ko, hindi mo makakita. Gabi kami nagsisilpong kayo. Pero hindi lang pala siya active sa sports, kundi pati sa TikTok, kung saan kilala siya bilang si Super Loloy.
Sa ngayon, mayroon na rin siyang almost 400,000 followers at more than 6 million likes. Eh, siyempre, nakita pag medyo lumabas ka, pag nakakita ka, super laloy, ganun eh. Ganun na lang. Masarap rin ba, di ba? Kahit hindi ka sumasahod. Pero kung tatanungin si Super Loloy, ang priority niya sa buhay, hindi ang sumikat sa social media, kundi ang kanyang health. Kaya naman, parte ng kanyang dieta ang pagkain ng isda, imbis na raw mga mamantika. Para malabanan din ang memory loss, makatutulong ang pagsagot ng mga crossword puzzle. At higit sa lahat, dapat walang bisyo. Siyempre, yung mga kasidad ko mga ganun, dapat huwag isipin yung tatanda sila, kung mag-practice na mag-practice, kakain na medyo huwag kang mag-isip na kung ano-ano, parang hindi ka ma-stress, ganun, ba? Lakad lang, jogging, tingmaga, bike, basketball pag tuwing linggo. Mga kapuso, ang sabi nga, kalabaw lang ang tumatanda. Basta't aalagaan natin ang ating kalusugan, pwede pa rin tayo maging feeling young. Marami sa ating working parents pilit na binabalanse na makuha ang mga goal natin sa trabaho at ang pag-aalaga sa ating pamilya. Itong nakilala nating kapuso, ginagawa yan at pinoproteksyonan pa ang kalusugan ng kanyang mga mahal sa buhay. 5 taon ang cashier si Juvie. May 2 din silang anak ng kanyang asawa. Simple lang naman ang gusto ko makamit sa buhay. Ito po ay ang maalagaan ng pamilya ko, maiparamdam sa mga bata na magiging okay po kami, at magampanan ko po ang trabaho ko nang walang takot. Ngayong pandemic, maraming tulad ni Juvie na kailangang sige-sige pa rin sa trabaho, kaya naghahanap ng lahat ng paraan para maproteksyonan ang sarili. At least 3 times a week din daw siya mag-Zumba. Bukod sa mga ito, gustong malaman ni Juvie kung ano pa ba ang pwede niyang gawin para ma-boost ang kanilang immunity. Tama ang ginagawa ni Juvie. Good hygiene, practicing safety protocols, pag-exercise, at ang isa pa nating pwedeng gawin ay ang magkaroon ng diet na rich in fruits and vegetables. Citrus fruits katulad ng dalandan, green and leafy vegetables katulad ng pechay at ng kangkong at marami pang iba. Plus, kinakailangan din ay magdagdag tayo ng complex carbohydrates and lean meat. Maganda rin kung magpapaaraw tayo from 5 to 10 minutes a day. Sa dami ngayon ng mga vitamins sa merkado, ano pa po ba ang dapat na must-have ni Juvie? Makatutulong na uminom ng vitamin and mineral supplements, lalo na ang vitamin C at zinc. Nakatutulong ang mga ito to boost our immunity na magandang panlaban sa mga sakit katulad ng ubo at ng sipon, lalo na nasa panahon tayong... Ang pagkakapuwing at paulit-ulit na pagkuskus ng mata, maliit na bagay para sa iba. Pero kapag na-impeksyon, posible nga bang magdulot ng pamamaga ng mata? Bata pa lang ay todo kayod na ang 21 anyos na si Erica. Tila naging malabo raw kasi ang bukas sa kanya nang maagang maulila. Pero ang tinatanaw na magandang bukas, lalong naglaho sa isang kisap mata. Nangangalakal po ako. Nararamdaman ko pong napuwing po yung mata ko, kaya po yung mata ko po, kilustos ko po ng kamay ko. Ang pagkuskus sa inaakalang pagkakapuwing, ang kumayod naman sa cornea o ang manipis na bahagi ng kanang mata ni Erica. Sumakit po yung ulo ko. Tapos nilagnat na rin po ako nun. Tapos doon na po nag-umpisa yung pagkaganto po ng mata ko. Nung nagkaganto po ako lang po talaga mag-isa, wala po akong kasama. Sariling ko lang po talaga, sikap na para gumaling. Hinala ni Erica ay nalagyan ng alikabok ang mata niya. Sakto po may mga dumadaan po sa sasakyan, napuwing po ako. Hindi na po ako naghilamos nun po, nagpahinga na lang po ako. Natulog po. Kasi po sa sobrang sakit po ng ulo ko. Hindi rin niya kaagad naisip na marahil ma-impeksyon siya. Kasi po galing po ako sa pangangalakal. Baka po sa init lang po, yung init, ulan, baka ganun lang po kaya sumakit po yung ulo ko. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang namaga ang kanang mata ni Erica. Ang problema, hindi niya ito nagawang ipakonsulta. Nawala yung sakit po ng ulo ko, tapos pabalik-balik po yung lagnat. Ito naman po nagamot kasi wala naman po akong pera para makapagpa-check up po sa mata. Palabo siya ng palabo po. Tapos hanggang sa nagkaroon po siya ng kulay puti po sa mata. Takot na po ako nun kasi
paano po kaya ako mabubuhay ng ako lang po mag-isa. Nito pong unang bahagi ng Pebrero ay nakapagpatingin na nga sa doktor si Erica. At ayon po sa kanyang doktor, meron siyang tinatawag na anterior staphyloma. Ito po ay isang kondisyon kung saan maaring namamaga ang isang bahagi po ng kanyang mata. At ito po ay maaring nagkatrauma na o di kaya naman ay nagka-impeksyon at hindi po niya naipagamot agad. Ayon kay Dr. Faye Cruz, isang ophthalmologist, ang anterior staphyloma ay mistulang duhat o bungkos ng uba sa harap ng mata. Nagwi-weaken yung pinakasalamin ng mata, which we call the cornea. Now, ang nangyayari when it weakens or it thins out, pwede siya mabutas. Ang nangyayari yung laman ng mata natin will plug the defect. May pressure tayo sa loob ng mata, itutulak talaga niya palabas, kaya tuloy nagpo-protrude siya. May possibility na nagkaroon siya ng infection dahil nakuha niya sa pangangalakal niya. Ikalawa, the rubbing also, lalo na kung paulit-ulit niya ginawa, can also add to the problem. Ang naranasang matinding pagsakit ng ulo at lagnat ni Erica, senyales umano ng pagkilala ng katawan niya sa pumasok na impeksyon. Makati, tapos sumasakit po yung ulo ko. Habang po makati, kinukuskus ko po ng kinukuskus. Kung iniinom ko naman po ng gamot, di naman po nawawala. Yung po pala, doon na po unti-unti pong umano-ano na po yung mata ko, namaga. Ang nagiging dahilan naman ng anterior staphyloma is either traumatic or an infection. So, syempre, pag nangangalakal tayo, hindi naman natin alam baka may madumi na tumalsik sa mata natin that can cause corneal ulcer or an infection dun sa salamin ng mata niya. Ang pagsasawalang bahala sa kondisyong ito, maaaring maging sanhi ng paglabo ng mata o maging pagkabulag. Minsan nagkakaglukoma na sila, no, dahil nga naging abnormal na yung mga structure sa mata. Kung hindi kasi yun na-treat ng mabuti, it will cause an abnormality and it will thin out the cornea, no? Sana po, matulungan niyo rin po ako kahit po sa maliit lang po na halaga. Sa ngayon, hindi na nakakakita ang kanang mata ni Erica. Tanging liwanag na lamang ang naaaninag nito. Kasi po, minsan po yung mata ko nakaganyan lang po. Ganyan lang po siya. Kumbaga kung pag nakatakip po, hindi ko po nakikita yung ganyan. Kaya po pag may dadaan, minsan po muntik na po akong matagis o maano, na ano po ako natatakot na ano. Ganun po yung nangyayari. Erica, can you move closer para I can look lang at the eye? Sa pamamagitan ng online consultation, sinuri ni Dr. Faye Charmaine Cruz ang kondisyon ng mata ni Erica. Pikit ka. At least, natatakpan. Erica, can you look sa gilid? Dito po. Ganun. Para lang makita ko. So, kung mapapansin nyo talaga, naka-protrude na yung pinaka-itim ng mata. Erica, may naaninag pang ilaw? Meron po, liwanag po. Very prone kasi siya sa trauma, no? So, ayaw natin na magasgas or matamaan yung mata. Pero ideally, magpatingin na sana siya. May mga government hospitals naman. Nung nagpa-check up po ako, yung daw po muna, ipata ko daw po muna sa mata ko para hindi daw po siya masyadong sumakit. Temporary lang kasi yan. So actually, mas maganda talaga ma-address na yung problema. Tapos second, kailangan din ma-examine yung kabilang mata mo kasi ano lang talaga yung ginagamit mo. Ako po sana ay humihingi po ng tulong. Sa ngayon, umaasa sa donasyon si Erica para sa kanyang operasyon at gamot. Ano po kung maoperahan, ala naman po kung ganun kalaking pera. Kasi po yung pinakita lang po ng asawa ko sakto lang din po sa pangkain po sa araw-araw. Malaki rin kasi ang posibilidad na madamay pa ang kaliwang mata ni Erica kung hindi pa ito maoperahan. Since naka-expose yung mga tissues ng mata, it can cause a second reaction dun sa good eye niya. No? Ang tawag namin doon, sympathetic ophthalmia. Kasi nga magre-react. So sayang, isa na lang nga yung natitira sa kanya, pwede pa niyang mawala kung hindi talaga ma-address tong issue na to. Kailangang sumailalim ni Erica sa cornea transplant. Kailangan po daw po ng donor sa mata. Para daw po bumalik daw po yung sa dating paningin ko.
Kaso lang po kakailanganin ko po ng malaking pera. Ng 150,000 po. Doon po nakalagay sa medical abstract ko po yung tatanggalin na daw po yung mata ko kasi pwede daw po pumutok yung ugat ko na pwede ko daw ikaano yung buhay ko. Bilang isang ina, motibasyon ni Erica sa pagpapagaling ang kanyang 2 taong gulang na anak. Gustong-gusto ko na po talagang gumaling para po lalo ko pa pong makasama yung anak ko. Kasi po, kawawa naman po pag ako po ay nawala na Sadyang sensitibo ang ating mata mula sa simpleng pagkukusot ng pagkakapuwing hanggang sa lalong mas malaking panganib ng dulot ng mga aksidente. Gaya na lamang sa kaso ni Kim na nakapanayam namin noong nakaraang taon. Ang mga matang dating hinahangaan, tila siya namang nagdadala ng pangungutya o pagkahabag. Ang kanang mata kasi ni Kim, mistulang lumuwa. January 23 po ng gabi, ma'am. Bali, natutulog na po kami ng anak ko. Parang magkatalikod po kasi kami. Saktong pag-side po ako, harap sa kanya, harap din po pala siya sa akin, tapos biglang nasiko niya po yung mata ko. 3 taong gulang lang ang anak ni Kim. Mahina lang daw ang pagkakasiko nito sa kanya. Nagtataka ako bakit siya dito, namamaga. Parang lumalaki to, ma'am. Tapos napapansin nila lumuluwan na yung eyeball niya. Parang mas maano na siya labas kaysa sa isa. Nung time na yun, wala kasi din kaming pera kasi hindi nagsahod yung asawa ko. Kaya parang hindi ko rin siya na ipa-check up. Hanggang sasabi na lang po ng mga kaibigan ko na iba na yung ng mata mo, hindi na siya pantay. Ayon sa ophthalmologist sa si Dr. Andre Martin, ang fistula ay ang abnormal na komunikasyon ng ugat na dumadaloy sa vein outlet ng mata. Meron kasi tayong mga ugat na galing sa leeg na tumataas dito sa bandang likod ng mata. At dun sa likod ng mata natin, maraming maliliit na ugat dyan na may communication din sa ibang parte ng mata natin. At yung communication na to, hindi siya normal. Kapag nangyari ito, nagkakaroon ng compression or may mga istruktura sa likod ng mata na naiipit, nawawala ng supply ng oxygen. So naiipit sila at nagkakaroon tayo ng simptomas. Ilan sa mga epekto ng fistula ay ang pagluwa, pamamaga at pamumula ng mismong mata. Gaya ng nararanasan ni Kim, unti-unti na ring naapektuhan ang paningin niya. Parang blurred na siya talaga. Wala na siyang ma-recognize na color. Tapos yung mukha, blurred na siya, ma'am. 3 weeks, ganun, ma'am. Same vision pa sila. Kung ano man po yung gano'ng kaliwanag yung isa, ganun din naman yung isa. So isa doon sa mga istrukturang naiipit ay yung optic nerve. So yung optic nerve, ito po siyang parte dito, doon sa mata natin, nasa likod siya. Kaya ito yung harap ng mata, ito yung likod, ito yung optic nerve. Kung may fistula na tumutubo dito sa may optic nerve, naiipit siya, nawawala ng blood flow or nawawala ng nutrients na pumupunta doon sa optic nerve. Ang optic nerve kasi kapag nagkasakit, pwedeng mag-lead yan sa color blindness. Sa mga ospital na pinuntahan ni Kim, hindi matuloy-tuloy ang kanyang treatment. Nagda-doubt pa sila na operahan kasi parang may part ng ugat na nakakonect sa may utak. Okay na sana, ma'am, kaya lang wala po kasing gamit dito sa Baguio. Parang kulang po kasi ng equipment. Although may machine, ma'am, yung mga gamit lang po yung wala. Ang kasong gaya ng kay Kim, kailangang sumailalim sa coil embolization, isang non-surgical treatment. Ito ang paglalagay ng mga platinum coils para isara ang fistula at maiwasan ang paglala ng problema ng mata. Ito yung minimally invasive approach kung saan tinitreat namin ang ganitong mga karamdaman sa pamamagitan ng pagdaan ng catheter, usually through the singit or what we call groin. Ninanavigate namin yan direct to the base of the brain, to the fistula site, with image guidance. Ayon pa sa mga eksperto, kapag nasira ang ugat sa mata, hindi na ito maibabalik. Kaya dapat malunasan agad at hindi madamay ang iba pang ugat. Baka mabulag ako or hindi na bumalik sa normal yung mata ko, ganun, ma'am. Natakot ako na baka kapag
hindi po naibalik sa normal yung mata ko. Parang baka hindi ko na magawa yung mga ginagawa ko. Parang ganun. Tapos naman takot ako, ma'am, kung baka pagpatagalin pa, kung maibabalik pa ba sa normal, ganun. Kahit naman gustuhin ko na as soon as possible na may paggamot, yun din po, ma'am, kasi financial din po. Noong June 2021, sumailalim na sa embolization si Kim kaya't bumuti na ang posisyon at linaw ng kanyang mata. Kahit po naoperahan na po ako, ay meron pa rin po akong monthly na follow-up check-up dahil tinitignan pa rin po ng doktor ko yung pressure ng aking mga mata. Dahil po baka daw po ito ay maging glaucoma. Mga kapuso, ang simpleng pagkakapuwing at paulit-ulit na pagkuskos kapag naimpeksyon at napabayaan, maaring mauwi sa mas malalang kalagayan. Kaya kumonsulta agad sa eksperto para ito ay maagapan. Umpisahan na po natin ang ating kwentuhan tungkol dito sa sinasabing sakit sa balat na nag-umpisa lamang sa pangangati. Halos 20 mga magkakaanak ang nagkahawa-hawa. Una raw nagkaroon ng kati-kati sa katawan ang 4 na taong gulang na apo ni Jerry na si Bebe. Nag-umpisa po ito doon sa apo ko na isa na nagkamot-kamot lang siya sa kamay, hindi gaano namin pinapansin. Pero mga ilang araw po, ginalis na po siya. Tapos napakabilis po magnana, sobrang kati sa gabi. Tapos nahawa na po yung 3 niyang kapatid. Kalaunan, pati na ang iba pa niyang mga apo, nagkaroon na rin ito. Hanggang sa lahat na sila sa pamilya, nagkahawa-hawa na. Literal na mula ulo hanggang paa, tagtad sila ng maliliit at makakating pantal. Ang iba, nagsugat na at nagnanana. Ang akala namin, nakagat lang ng langgam. Pero itong bandang huli, dumami na po ng dumami sa buong katawan niya. Nagnanana po. Sa ngayon, 18 na silang magkakamag-anak na mayroong mga kati-kati sa katawan. Ang pinaka nakakaawa, ang batang ito na mahigit 1 buwan pa lamang. Para maliwanagan kung ano nga ba itong kondisyon na nagpapahirap sa kanila at kung bakit ganoon na lamang ito kabilis na makapanghawa, minabuti ni Jerry na kumonsulta online sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez. Magandang tanghali po, Doktora. Ayon kay Dr. Jean, base sa itsura ng mga kati-kati at sa bilis ng hawaan, posibleng scabies daw ang skin condition na dumapo sa mga magkakamag-anak. Scabies is actually a form of skin disease caused by a mite called Sarcoptes scabies. So, kumbaga, parasitic infection ito na mabilis makahawa. Ang tanong ko lang po ba ay napakakati? Sobra, Doktora, lalo na sa gabi po. Okay, tama po yun. Mas makati talaga sa gabi. Very, very common, no? Isa ito sa mga karakteristik ng tinatawag na scabies, no? Or galis aso, no? Ang pangakati niya ay usually sa gabi. Kasi doon po lumalabas scabies mite, doon nagbabarrow, o doon siya nagdidig ng hole sa skin, no? Tuwing gabi siya. Tuwing gabi rin siya delay ng eggs, kung kaya't napakakati po talaga nito sa gabi. Opo. Kung tutuusin, hindi naman daw mahirap gamutin ang scabies. Sa adults, pwedeng gumamit ng permethrin lotion. At ang mga bata naman, pwedeng magpahid ng sulfur lotion. Ang pinakamalaking problema, kailangan lahat sila sabay-sabay. Dahil kung hindi, baliwala rin. At kung hindi maagapan, may impeksyon ang mga sugat. Kapag hindi sabay-sabay nagpahid yung mga infected individuals, no, ang mangyayari ay pwedeng ma-retransfer ulit, no? So kumbaga yung iba gumaling, pero yung iba meron pa ring infection, so pwede na naman mahawaan nila yung mga pagaling na, no? Pero dahil nga ang scabies tinatawag ding galis aso, totoo nga ba na po pwede itong makuha mula sa ating mga alaga? Eto mga kapuso, bigyang linaw po natin ang paniniwala ng ilan tungkol po sa scabies. Meron kasi mga naniniwala na yung scabies daw ay nanggagaling sa ating mga aso. Kaya nga tinatawag itong galis aso. Pero ang totoo niyan, hindi
hindi ho natin po pwedeng makuha ang scabies sa ating mga pet dogs. Dahil yung tinatawag na scabies mite ay hindi ho po pwedeng lumipat at mabuhay sa balat ng tao. Kaya naman love lang at patuloy po nating mahalin ang ating mga pet doggies. Kapag wala sa balat ng tao, ang scabies mites ay maaaring mabuhay ng 48 hanggang 72 hours. Kaya mahalaga na ang pagpahid ng gamot ay sabayan ng mga tips na ito. Una, labhan ang mga damit gamit ang mainit na tubig. Ang mga tulugan, ibilad naman sa araw ng hanggang 3 araw at mag-spray ng insecticide sa buong bahay. Sa mga nagtatanong naman kung may home remedy ba sa scabies. Wala actually home remedy kasi talagang kailangang mapatay itong mga scabies mite na to ng anti-parasitic. Mga kapuso, tandaan na ang kati-kati sa katawan hindi dapat binabaliwala. Ipatingin at agapan habang maaga. Dahil kung hindi, ang problema ng isa pwedeng maging problema ng madla. At napakarami na naman nating natutunan. At nakaisang oras na po tayo ng masaya at makabuluhang kwentuhang pangkalusugan. Hanggang sa susunod na Sabado, kita-kits po tayo. Ako pong inyong kaagapay, Connie Sison. Nagpapaalala na iisa lamang ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po ang inyong internist, si Doc Oy. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.